Buksan na natin kung ano yung laman ng box na to. Kamusta kayo mga katropa? Welcome na naman sa ating video. At ang ating video ngayon ay pang episode 7 na ng pagre-restore at pagko-customize ng sapatos. At kung napansin nyo nga sa ating harap, meron tayo ditong box ng Nike. At gusto ko lang sabihin sa inyo na ang laman nito ay hindi talaga brand new. Yung ginamit ko lang yung box nito para sa ating unboxing for today. Pero magre-restore tayo pagkatapos nating i-unbox dahil yung box na to, galing talaga to dito. Ang sapatos na laman nito ay galing sa ukay-ukay. Kung matanong nyo kung bakit tayo nag-ukay-ukay, dahil wala na akong ma-restore dito sa ating mga sapatos. Gusto ko kasi mag-upload ng restore naman. Sinubukan kong maghanap sa mga online. So nagtanong-tanong ako doon kung sino yung mga nagbebenta o meron ba silang binibenta na sapatos, yung tipong ka-restore na talaga. Yung mga kadalasang binibenta nila, konti pa lang yung mga damage. Gusto ko kasi yung tipong naninilaw na yung midsole niya, yung leather, may mga part na nababakbak. Para sa video, maganda yung maipakita natin sa mga katropaan natin. Kaya naisipan ko na mag-ukay-ukay at hindi naman tayo nagkamali dahil nakahanap nga tayo ng sapatos na pwede nating ma-restore. At ito nga yung laman dito sa box na to. Naisipan ko na subukan kong mag-ukay-ukay pero hindi ko nabinlag mismo sa ukay-ukay dahil ang content natin dito ay pagre-restore at pagko-customize ng sapatos. At kung nakikita niyo yung mga sapatos na yan dito, balang araw mag-upload ako kung isang ko nga ba talaga ginagamit yung mga sapatos na yan. Sample lang ko kaya na itong ating What's the Kobe. So dahil mahilig tayo sa parkour, kaya ito yung ginagamit ko. So lahat ng mga yan may purpose sa atin yan. Hindi lang yan display, hindi lang yan naantay na mabulok. So ginagamit ko isa-isa yan. At yun na nga mga katropa, i-unbox na natin yung laman nito para malaman nyo kung ano ba talaga yung laman sa box na to, kung bakit ito yung binili ko at kung bakit ito yung i-restore natin. Dahil alam ko na interesado kayo sa laman nito at simulan na natin yung pag-unbox ng ating nabiling ukay-ukay. Anyway, yung ukay-ukay store, ilalagay ko yung link sa baba. Kasi maganda yung mga binibenta nilang sapatos at lagi silang new arrival. Sa sobrang mura ng binibenta nila, laging ubos. Weekly silang naglalagay ng ibang mga sapatos. Kaya sa mga mahilig mag-ukay-ukay dyan, ilalagay ko yung link sa baba para mapuntahan nyo yung store at makabili rin kayo ng sapatos na pasok sa inyong mga budget. At buksan na natin kung ano yung laman ng box na to. Ayan. Nung nabili ko yung sapatos na to, new arrival sila, ay yan. Kita nyo ba? New arrival sila. Kaya ang bentahan nila dito 1,300 pero nabili ko ng 800 dahil kilala ko din yung may-ari. So ayan, Jordan 1 talaga yung nabili natin sa ukay-ukay. At ibibirol ko sa inyo to para makita nyo yung itsura ng sapatos na to, kung bakit ito nga ba yung pinili ko na bilhin at i-restore. Let's go! Kung napansin nyo sa ating b-roll, sobrang naninilaw yung kanyang midsole at ang kanyang leather ay nababakbak na. Kaya yun yung gagawa natin ng paraan ngayon para kahit papaano mabalik yung itsura ng
Jordan 1 Chicago na to. At ang una natin gagawin ay a-applyan natin ng multi-purpose foam cleaner. Ang panglinis na to ay lagi kong ginagamit pagkatapos kong gamitin ang sapatos. So ina-applyan ko kaagad ng panglinis na to para yung dumi hindi na kumapit sa sapatos. Kasi habang tumatagal, pag di mo natanggal yung dumi sa sapatos, kakapit at kakapit at kakapit, yun nga lang di ka kumapit. Yun nga lang di ka kumapit. Di ka kumapit. Sana sinabi mo, hayaan naman kitang sumaya at umalis. Joke lang, kakapit at kakapit yung dumi sa sapatos. Yun nga yung reason kaya kahit anong linis natin sa sapatos, ang hirap tanggalin kasi sobrang kumapit na siya. Kaya advice ko lang sa inyo, pagkatapos nyo gamitin, linisin nyo kaagad yung mga sapatos nyo. Lalong-lalo na kapag yung sapatos na ginagamit nyo ay medyo may kamahalan. Kaya simulan na natin. Tatabi ko muna yung isang sapatos na to. Ito to. Ito muna yung ating lilinisan. Unang na natin gagawin, tanggalin muna natin yung sintas. At pagkatapos nating tanggalin yung sintas, saka natin lalagyan ng shoe tree para mas mumbok yung sapatos. Kung wala kayong shoe tree, pwedeng tela o di kaya ay mga dyaryo. Ay saka natin ngayon na-applyan ng multi-purpose foam cleaner. So, ang kailangan natin, medium brush. Ang panglinis na to ay ginagamit ko lang sa labas ng sapatos, hindi ko na siya ginagamit sa loob. Kasi pagkatapos natin siyang applyan neto mamaya, lalabahan natin yung loob naman. So, ang purpose para sa akin ito ay matanggal yung kumapit na dumi sa sapatos na di kayang tanggalin ng ordinaryong sabon lang. Kaya, subukan na nating applyan. So, ayugin muna natin bago natin i-apply sa sapatos. Saka natin iba-brush yung parting na-apply na natin ng multi-purpose coat. Natanggal na kaagad yung dumi na kumapit sa sapatos at ulitin lang natin ng mga 3 beses para masiguro natin na matanggal talaga lahat ng dumi na kumapit sa leather niya. Effective talaga yung ginamit natin. Pero hindi pa nagtatapos dito yung paglilinis natin dahil lalaban pa natin ulito. So, ang next natin na gagawin mga katropa ay kailangan nating ma-disinfect yung loob ng sapatos. Siyempre, para makasiguro tayo na matanggal yung dumi sa sapatos na to, gagamitan natin siya ngayon ng washing machine. Hindi natin siya lalabahan gamit ang ating kamay para makasiguro tayo na wala talagang matitira dito sa sapatos na to. Kasi alam natin na itong sapatos na to galing to sa ukay-ukay. Kaya naisipan ko na kailangan na natin gamitin ng washing machine. Kailangan muna natin tanggalin yung shoe tree niya. At kailangan din natin ng laundry bag para hindi masira yung sapatos natin sa loob ng washing machine. So ilalagay natin dito.
Let's go, lalagyan na natin. Siyempre, ang mga kailangan natin ay detergent powder o di kaya detergent liquid, at wag na wag niyong kalimutan na lagyan din ng Sunrox o di kaya kahit anong bleaching liquid para makasiguro tayo na matatanggal nga talaga yung dumi sa sapatos. So iset lang natin siya sa normal, at dito naman set natin siya ngayon sa bigyan natin ng mga 9 minutes. So antayin na lang natin yung sinet natin na oras at babalikan na lang natin siya mamaya. Ayan yung mama ko. Ano yung masasabi mo sa mga subscriber natin? Ay mga tropa, suportahan ninyo ang Sky Channel. Sky Channel. Kaya mga tropa, maraming salamat sa pagsuporta at balikan ko kayo mamaya. Let's go. One eternity later. At dahil tuyo na yung ating sapatos, next natin na gagawin dito ay papuputiin natin yung kanyang midsole kasi sobrang naninilaw pa. At yung mga kailangan natin dito mga katropa ay oxidizing cream 12% at bleaching powder. So sa mga nagtatanong kung saan nakakabili nito or kung gusto nyo magpabili, ilalagay ko yung Facebook page ko or Facebook account ko sa baba para doon na lang tayo mag-usap. At kailangan din natin dito ng clean wrap at lagayan. Doon tayo mag-ahalo ng oxidizing at ating bleaching powder. At kailangan din natin ng brush. At simulan na natin yung proseso kung paano ba natin i-apply sa sapatos yung oxidizing at ang ating bleaching powder. Let's go! So saka natin siya i-apply sa ating midsole at siguraduhin natin na hindi lumagpas at hindi madama yung kanyang leather. Na-applyan na natin yung buong midsole niya ng oxidizing saka ating bleaching, saka natin lalagyan ng clean wrap. A few moments later. Tapos na nating mapaputi yung kanyang midsole at subukan natin ipagkumpara yung dati at yung ngayon. Let's go! At next natin na gagawin mga katropa ay paplansyahin natin yung kanyang gusot. Kailangan natin na magpapaumbok sa sapatos. So lalagyan natin siya ng tela sa loob. At dapat meron kayong basang tela. Yung ginamit ko ay panyo. So tatapa lang natin sa parting may gusot at saka natin paplansyahin.
at i-repaint na natin yung parting leather na nababakbak bago natin applyan ng white leather paint tong part na to. So lagyan muna natin ng nail polish remover para mas kumapit yung tapos na nating ma-repaint ang ating Jordan 1 Chicago at ang last part na gagawin natin ay applyan natin ng rain stain guard o di kaya acrylic finisher. At mukhang dito na nga magtatapos ang ating video sa pag-restore natin sa ating Jordan 1 Chicago. At maraming salamat sa mga katropaan natin na hanggang ngayon ay sumusuporta pa rin ng ating YouTube channel. At sana patuloy kayong sumuporta hanggang sa huli. At sa mga katropa natin na hindi pa nakasubscribe sa ating YouTube channel, please click the subscribe button and hit the notification bell kung gusto mo lang namang ma-update pa sa ating mga i-upload pa na video. At bago matapos ang video na to, isingit ko lang to sa mga katropa natin na hindi pa napanood kung paano nga ba natin kinostomize ang ating Adidas Hoops 2.0. Ilalagay ko yung link sa baba. At maraming salamat anyway sa mga tropa natin na nagpapa-shoutout. So babawi tayo dahil sa episode 8 ko na kayo isa-shoutout sa sobrang dami nyo. So gagawa ko ng video, siguro custom video ng sapatos na medyo maikli lang para masingit ko kayong lahat. At pasensya na, babawi talaga tayo. Maraming salamat, sana may natutunan kayo. Paalam.